Nayayamot ako sa kanila. Bakit? Nayayamot na naman ako. Bakit, Jim? Hindi, dito sa letter sender natin, no? Okay. Una sa lahat, ano ba yung pinagmulan o yung paghiwalay nila? Hiwalay sila, di ba? Ito mag-asawa eh. Number one, ano yung ano yung dahilan? Oo, hindi niya diba? i-disclose doon sa letter niya. Kaya ang hirap din mag-decide or magbigay tayo ng ano sa kanila kasi nga, di ba may girlfriend na yung asawa niyang lalaki? Yes. Boplox din kasi yung lalaki, malandi rin eh. Oo. Pero yung babae naman, yung asawa niya, gumagawa rin kasi siya ng paraan para maakit ulit yung asawa niya. Kasi syempre gusto niya syempre sa tingin niya gumwapo ulit yung asawa niya. Oo, yun nga. Tsaka syempre siguro gusto nila maging happy family ulit kasi yan naman yung goal ng mga misis, di ba? So kung gusto niya maging happy family ulit sila, pero ba't niya hinayaang magkaroon ng girlfriend? Kasi may ano yan eh, merong... Hindi naman kayo mapipigilan mga lalaki kapag gusto nyong jumowa ng iba kahit may mga asawa at jowa na kayo. Kung halimbawa, Lindsay, naghiwalay sila. Naghiwalay sila mag-asawa, di ba? Nagkaroon siya ng girlfriend. Alam niya eh. Di ba? Alam niya. At ang lakas siya pa ng loob na i-message yung girlfriend. Oo. So parang ang dating, ba't pa tayo naghiwalay? Di sana binula lang natin, hindi na humantong pa na maghanap ng girlfriend yung lalaki. Oo, may nadamay pa. May nadamay pa. Casualty pa kung tawagin nila. Tapos sa akitin niya. Oo. Paano nga daw ba magbabalik ang kanilang anong tawag dito, sweet na pagmamahalan? Ang lalaki ba ay pumayag na magkabalikan sila? May nangyayari pa rin sa kanila. Siguro syempre Lindsay, ang nangyari kasi dyan, pala yan eh. Kumbaga syempre, alam mo lalaki eh. Konting kalabit lang dyan, papayag yan. Pero mali rin yung lalaki. Kung alam mo may girlfriend ka na, at alam din ng asawa mo na meron ka ng jowa, sana hindi mo ginawa yun. Kasi mas sinaktan mo lalo yung babae na girlfriend mo na nakawawa siya. Alam mo, sa totoo lang noong mga panahon na nagkakalabuan sila, nandito yung babae. Diba? Tapos ngayon na nagkaka-okay na ulit sila, kumbaga picking up the pieces and building the house again or building the home again, nandyan pa rin yung babae na nasasaktan naman this time. Matapang lang siya pero deep inside nasasaktan niya na, I guess. Nasasaktan talaga, syempre. Sino ba namang, alam ko na may mga babae malalambot ng puso. Naiintindihan ko yung part niya. Kasi siya yung walang kamuwang-muwang, wala siyang pero matapang daw, Jim eh. Matapang kasi ikaw ba naman yung asawa, may message yung girlfriend na may nangyari sa amin, alam mo bang gano'n, napupunta siya dito. So parang, syempre, lalakas, gano'n gano'n. So parang mag-ano yan eh, magsasabong yung dalawa yan. So ngayon, itong lalaki, malandi rin. Nakakayamot eh. Oo. Pinare-relate mo na naman. Hindi! Pero ito na lang. Ang sa akin dito just to make it short, no. Kung ganito ang nangyayari, total yung lalaki, di ba, hindi na nagparamdam ulit o parang umalis ulit doon sa asawa. Bumalik. Tapos nagkaanohan ulit sila. May nangyayari sa tuwing nakikita sila. Yun din eh, kasi may mali rin yung lalaki. Kung alam mong may mahal ka ng iba at wala na talaga, siguro co-parenting na lang doon sa bata. Yun nga yung desisyon nila, pero hindi nga nila magampanan, hindi nga nila mapanindigan dahil nga ang tawag ng laman ay napakalakas. Pero ako naniniwala na merong ibang mga lalaki na kaya niya panindigan yun na walang mangyayari, co-parenting lang. May ibang lalaking ganyan. Kung masidhi din yung pagmamahal niya doon sa bago niyang girlfriend, yes. Kasi ako naniniwala Jim, na kaming mga babae, hindi namin gugustuhin na may mangyari sa atin kung wala kaming attraction or kahit papano ilang porsyentong pagmamahal para doon sa lalaki. Yes. Diba? Pero ang lalaki, kaya niyong chumorba ng walang feelings? Ay, hindi. Kapag ako ba tinatanong mo o sila? Kasi merong iba na lalaki nagtitrip lang. Kasi ako yung tipong lalaki. Pero kaya ba yon ng lalaki? Kaya, na chumorba, may mangyari ng tawag dito, wala namang kahit gaanong feelings. Basta makaraos lang, gano'n yung nangyari. Hoy, grabe! Lagyan mo ng SPG. Oo. Lagyan mo ng SPG to, ha? Oo. Pinag-usapan natin. Ito yung usapang mag-asawa para sa lahat din ng mga panggatin. Practical na nangyari to. Ang nakakalungkot naman, feeling ko nalulungkot din si Brian De Vera, yung Grab driver na nasakyan ni Miss Emmy kanina. Basta Grab driver na, nga no. Oo. Sweet lover ganyan. Isa kapag ito, Brian De Vera. Brian De Vera, ha? Pero yun nga, ang tanong kasi dito, sige, settled na yun. Ang tanong dito, paano niya raw matatanggal yung girlfriend sa picture? Ganyan. Pero kasi hindi niya alam kung gusto bang tanggalin ng lalaki, kung sino ba talaga. Alam mo, lost ngayon itong letter sender natin, si Joanne. Siguro mas maganda nga, total, sila naman dito involved dito. Mag-usap sila mag-asawa kung ano ba talagang plano. Si feeling ko, decision pa rin yan ng lalaki. Kung ang lalaki hindi tinatanggal, so ibig sabihin, wala na talaga. So parang chorba lang talaga yung nangyayari sa kanila. Gusto lang ng asawa niya. Pinagbibigyan. Sa tingin mo? Tingin ko. Tapos hindi niya na mahal yung asawa niya? Tingin ko. Kasi chorba lang, gano'n? Kasi hindi naman siya aabot sa
magkaroon siya ng girlfriend kung hindi niya na mahal yung ano eh. Kung mahal niya pa yung jowa, pero yung asawa hindi niya. niya na lang hiwalayan kung niloloko niya lang ng paulit-ulit yung girlfriend? Ba't di lang nila pagsabayin? Joke lang. Ano naman din yung nangyayari na? Pinagsasabay na rin silang dalawa. Pero kasi, may pinangahawakan kasi o meron talagang usapan talaga dyan na sila lang talaga nakakaalam kung paano gagawin. So para sa atin, sa nakikita ko kasi sa kanila na parang wala na talagang feelings yung lalaki, yung asawa niya doon sa babae na asawa niya. Ha? So yung lalaki talagang may girlfriend na talaga, doon siya focus eh. So sa tingin mo, hindi talaga iiwan ng lalaki yung girlfriend niya? Tingin ko. Tapos hindi rin siya babalik dun sa asawa niya? Ano lang, para sa bata lang. Kaso ang hoping lang kasi yung babae na tingnan mo, tama ba naman sabihin na aakitin ko siya, 'di ba? Nagpaganda siya, nagpa-sexy. Kasi may plano. May plano. Oo. Kahit anong itsura mo, hindi na kailangang magpaganda. Kung mahal ka pa ng asawa mo, tanggap niya lahat 'yun. Ang taray talaga si Jim. Good Samaritan. Bigyan niyo kami ng award dito, yung mga nakikinig po sa atin. Hello po. ABP, hello po. Totoo. Pero tama yung sinasabi ni Jim, may punto. Kasi kung alam mo, kung mahal na mahal niya yung kabila, wala nang kailangan. Hindi para, 'di ba? Hindi para chumorba pa siya ng malala di ba? So sa tingin mo, hindi niya matatanggal basta-basta yung lalaki doon sa girlfriend? Tingin ko hindi. Hindi niya iiwan. Iwan yung girlfriend. So siguro dito, ang bottom line dito wag niyo pabayaan yung bata. Yun ang pinaka number 1 yung pag-usapan. Ako feeling ko, Jim, tama ka dun sa wag pabayaan yung bata, pero wag din pabayaan nung misis, nung asawa nitong si Joanne, yung kanyang pagiging babae. Tama. Kasi parang meron ng girlfriend So irespeto mo sana yung, alam mo yun, posisyon mo na, teka lang, dapat dumistansya ka. Kasi hindi na ikaw yung pinili, may iba nang pinili. Diba? Makikita mo rin kasi masama rin yata ugali ito ni letter sender. Grabe ka naman! Alam mo bakit? Kasi gumagawa kasi siya ng paraan para siraan pa siya doon sa babae, sa girlfriend niya. Ba't di lang kayong dalawang mag-usap mag-asawa, anak ng... Hoy, wag ka magalit dyan. Sorry. Natadala ka, Jim. Kalmahin mo. Sorry. Magang-maga, no? Kaya mga lalaki naman. Kayo kasi mga problema dyan, yung mga lalaki, Jim. May mga problema talaga kaming lalaki na... Sa totoo lang, hindi naman magkakaroon ng ganitong, alam mo yun, diskusyon. Kung ang lalaki, talagang kung faithful siya sa girlfriend niya, dapat doon lang siya. Yes. Doon lang siya chuchorba. Very well said, Lindsay. Diba? Well. Well said. Pero diba, kung talagang gusto niyang ayusin with the misis, di sana, hindi rin siya, nilinaw niya din doon sa girlfriend, diba? At saka wala namang babae o yung girlfriend niya na magtatagal doon na alam niya naman yung totoong storya, ba't siya magstay? So, hoping yung babae na talagang wala na kayo. So, talagang kayo na talaga magkarelasyon. So, respeto na lang din. In fairness dun sa bagay kasi kapag other woman talaga mas matapang. Naniniwala ka dyan, Jim? Yung ibang malambot talaga yung puso eh. Talaga ba? Dahil lang sa pagmamahal kaya sila nagsistay kahit ang gulo-gulo na? Kasi alam mo, every woman deserves to be happy. So, yun naman talaga. Totoo! Sila naman wala naman silang kinalaman dyan. Sila ay biktima. Sa tingin, kahit alam niya na meron ng asawa. Kung sinasabi na lalaki naman na talagang so, wala naman. So, yun nga, nandun nga tayo sa part na lalaki din ang may kasalanan. Huwag mo pilit din siya, talagang wala na sila. Kasi hindi natin alam yung buong story. Kung talagang wala na silang mag-asawa, pwede naman kasal sila sa mata ng Diyos o sa legal talaga. Kung wala naman talaga, pwede naman maghiwalay. May naman Hindi ba pwedeng kapag alam mo na merong singsing, kasal, nasa isang bahay, may mga anak, teka lang, bumack off ka muna. Kahit pasabihin ng lalaki na wait lang, nagkakagulo kaming mag-asawa dahil sa mga anak na lang kami magsasama, di ba? Ayun, doon ako papabor sa'yo. Diba? Kapag sinabi ng lalaking ganun, kung sinabi naman ng lalaki sa girlfriend niya na talaga wala na kami, hiwalay na kami. Nagsasama lang kami dito para sa bata, well, ano panghahawakan niya talaga yun? Yun ang magiging panghawakan ng babae. Feeling ko, DJ Jimbo, buong buo. Ano ba, DJ Lindsay ha? Feeling ko, kapag alam mo na may asawa tapos magulo, di umano, dapat handa ka. Yes. Handa ka kasi imposibleng hindi magkita ulit yung mag-asawa. Imposibleng hindi sila mag-spend time together with the kids. At doon sa pag-spend time na yun, pwedeng mabuo ulit yung spark. Magkaroon ulit ng magic, di ba? Totoo. At saka ito bibigyan ko din ng komento doon para doon sa babae, sa girlfriend, no? Dapat handa ka sa mga nakikita mo,
na magkasama yung mag-asawa, kasama yung anak nila. Yun nga. Respeto lang din. Dahil talagang hindi talaga mapuputo lang kanilang ugnayan dahil meron silang anak. True. At ang daming pwedeng mangyari doon sa space na yon na meron sila. Diba pwedeng mag-linger ulit yung pagmamahal, yung care. Actually, kapag nagsimula silang mag-usap ulit, dyan na mabubuo ulit yung trust, tapos mag-reminisce na sila nung past nila at gugustuhin na nilang maging okay ulit para sa mga anak. At yun sana, yung mga posibilidad ha. At sana agapan, kung ganun mangyayari, sabihin mo na kagad doon sa babae. True. Para hindi nasasaktan. Wala nang umaasa din. Yes. Tama ka dyan, Jimbo. Ayan na naman po, isa na naman pong sawi sa puso. Oo, sawi talaga. Alam mo, tayo yung nagpapadugo ng puso ng mga pangga natin. Pero okay lang yan. Kasi lahat naman ay na-experience tong mga to. Oo. Yung sinasabi po namin din sa totoo po ito. Totoo po yan. O, ibasahin muna natin yung mga nagme-message sa atin. Jimbo, simulan mo dyan dahil ikaw yung mas malapit. Okay, ito ang sabi ni award daw sa Bembang si Sender. Anyway, hello DJ Lindsay and DJ Jimbo. Bagong tandem. Ayan, teka. Hello, good morning. Ito na, sino pa yung mga nandyan? Ang bilis naman, ito. Sa Sender, kahit maraming isda sa dagat, hindi mo kailangang hulihin muli yung nakawala na sa lambat. May iba pang nandyan na magstay sa'yo. Tingnan mo. Naintindihan nyo? Kaya nga. Akala mo ha? Wala kasi yan choice nila talaga yan sabi dito ni Darwin, kung kasal pala sila at may jowa pa yung guy, posibleng magkaproblema yung lalaki dahil may bisa pa yung kasal. PS, nagtandem ng DJ na pogi at maganda. Grabe naman. Masyado ba naman yan? Alam mo, Russell, hindi... Sorry, okay, thank you. Okay. Yan ha. Maliit na bagay. Maliit na bagay yan. Ano sabi pa dito? Good morning naman sa inyong dalawa, sabi ni Mi. Good morning, DJ Lindsay. First of all, ginusto nyong maging co-parenting. Bakit? Tapos gusto mo bumalik siya kasi may iba na siya. Nakakaloka naman talaga, 'di ba? Ang sabi pa dito, ikaw ate, ang asawa, pero sa ginawa mo parang ikaw yung naging kabit ng dahil lang sa kanya. Nagpapaganda ka, pwede ka naman maging maganda with or without a reason. Diba? Dapat nga mas mag-focus kayo sa mga anak ninyo kahit ilang anak pa o kahit ilang beses pa mangyari sa inyo. Once na may lapat na o may lamat na, mahirap na talaga. Nakakainit ng ulo ate kahit ang lamig ng panahon. Shoutout naman po from Canada. Ay nako, eto naman sabi ni... Ba't ako napapansin nyo may letter sender? Sabi ba't ang fresh mo DJ Jimbo? Lagi sana all. Penging ang pera. Ewan sa inyo. Ito sabi ni Archie, wag kasing makipagrelasyon sa may sabit. Iwas complication. Talaga. Dapat talaga yung may ganyan, kung makikipagrelasyon ka sa ganyan, matindi yung dibdib mo sa kung ano mang dadating. At alamin mo, yung papasokin mong relasyon, kung talaga bang wala na talaga sila, para pwede kang umentrance dyan. Umentrance? Medyo napapaus-paus ka sa part na yun. Alam mo, hindi ko alam, ba't ako nakikinig? Pero bago lahat din, may nakikinig sa atin. Yung mga checker natin, yung mga driver din nakatutok sa atin. Sino yan? Si Panggang Joey Adobo. Nagutom naman ako. Adobo, sarap naman. Guwapo din kapag nakatutok daw. Mga 150 daw na tropa natin. Greetings from Boss Ayi. Salamat din pati doon sa mga driver. Si Rowie, Romy, Naihil, si Boyet, Patricio, Harry, Robert, and Ricky. Hello po, good morning. Ayan, manatiling nakatutok po sa Energy FM Pero thank you very much for sharing in your stories with us. At sa lahat po ng mga gusto pang mag-send ng story tulad ni Joanne dito sa Lihim ng Liham, pwede nyo pong isend kay Jimbo yan. Yes, at syempre po, huwag kayo mahiya. Kung lalaki na may problema, PM nyo sa akin. Kung ayaw nyo kay Lindsay, nahiya kayo, di ba? Pero hindi ako magbabasa ng Lihim ng Liham, siya yun. I-message nyo sa akin sa Facebook page, DJ Jimbo. At syempre naman, sa aking page naman, Lindsay1067. Pwede rin sa Energy FM, Energy FM 1067. Okay, magpapaalam na kaming dalawa ni Jim. Susunod na po ang Baklitas! Wow! Parang hindi ko kaya. Parang hindi ko kaya. Diba? 8:47 on the clock. Pangga tayo pa rin po ang number 1, 6.7 Energy FM. Pangga mong sabing radyo. Sabihin mo, Energy! Hi, Pangga! Please try
like and follow, share and subscribe to our social media pages at Energy FM 1067 on Facebook and Twitter, Instagram, YouTube, and on TikTok. Samahan mo pa rin kayo pangga sa aming Facebook Live o TikTok Live sa programang Baklita sa Woo Woo Woo! Tuwing alas 11 ng umaga hanggang alas 12 po yan ng tanghali. Monday to Friday yan. Syempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo, Energy!